gusto nyo sexy, sakto lang. Sexy. Our patient for today is someone na nag-gave birth and actually lost her confidence. Ano yung nag-urge niya para magpagawa? Ano po kasi maaga po ako nagka-baby. Hindi ko po na-enjoy agad yung makapag-swimsuit, gano'n. This actually happens because of hormonal changes sa katawan ng mother. Yung breast, unang-una nawawala ng volume, so bumababa siya. Another part is yung nipple areola, instead na nasa gitna siya, tumuturo din pababa, sumasama siya sa pagbagsak. So we recommended that we do breast augmentation and then donut lifting. Ano po yung goal niyo naman? Yung sakto lang po, tapos hindi siya magkahiwalay, mukhang natural. Ay, so ito gagawin na magkahiwalay. Sige, so ang ano natin dito, Yung sa ma'am? iba ko po kasing friend. Dito, ma'am, natin gagawin ko. So, gagawin natin talaga perfect. Yung talagang sakto sa katawan mo, hindi magkaaway yung breast mo. Yung areola din po, babawasan. Yeah. Sasabay ko na rin yun. So, Hindi naman po siya magkikiloid, gano'n. Kasi sa cesarean po ako, nagkiloid po siya. most of my patients wala. Okay, now if you're a keloid former, may chance. But what we do here naman kasi, especially the sutures that we use, hindi nagre-react yung body mo masyado. Number two, yung mga advice naman na ibibigay ko sa'yo, pati yung mga recovery meds mo, it's meant to lessen the scar formation. Kahit magkaroon ka nung tinatawag natin na keloid or hypertrophic scar, hindi siya makikita. So, yung placement ng hiwa ko, ma'am, would be directly below yung fold. So, whatever happens, hindi talaga siya makikita. Do you have any questions pa, ma'am? Nakakabahan. Nakabahan ka? Ako din. Ma'am, yung boobs mo ba dati, malaki na to begin with? Ngayon kasi lumaki, pero nagsag. Ang pinakasakto sa'yo, ma'am, saktong sexy, 350. Yung pinakasakto. Gusto mo nang medyo mas labas yung side boob sa cleavage mo, 400. If we're going to put a 300 to 350cc, hanggang dito lang yung implant mo. So, hindi niya masyado masasolve tong pagbaba nitong gitna ng breast mo. If 400, at least, mapovolumize natin to, and we can reposition this sa taas na mas maganda. Sa akin, maganda 400 sa'yo. Kasi, baka mabitig ka sa 350 eh. I think 400 would be best. So, the goal here is to increase the volume, especially on the upper pole, tsaka dito sa middle part ng breast, and lift the breast as well. Kasi pag smaller than 400, because of the breast laxity, masyado maraming excess skin, baka hindi masyado maganda yung maging result, hindi maging perky. So, the goal here is to have a perky breast na at least appropriate pa rin and sexy dun sa body frame na tayo, ma'am. Okay guys, so we're done with our breast augmentation with donut lifting. Pakita ko yung result natin and compare natin dun sa kanina, okay? As you can see, very, very good result. Yung kaninang lubog dito sa may gitna and yung volume loss niya sa upper pole na treat na natin, so wala na siya nung breast laxity, okay? We also did here our donut lift na kung saan inangat natin tong breast niya by using just a lifting technique dun sa areola area. We also did here, sinabay na natin yung areola reduction natin. The highlight as always is the incision site wherein it's 2 centimeters lang, okay? Ganyan lang kaliit for this size of implant. So the result of this would actually be virtually scarless. And same yan, both sides. Okay? Okay guys, so this is Doc Momani, your hourglass doctor. Your transformation is safe with us.